According to Matthew chapter 10, verse 37, Jesus said, "He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me." Kung titingnan natin ang sinabi natin Panginoon Jesucristo, hindi ito ibig sabihin na huwag nating mahalin ang ating pamilya. Pero alam natin na si Kristo ay katotohanan. Tama? At ang katotohanan ay dapat natin ipagtanggol o ipaglaban. Ngayon, kung dumating sa sitwasyon na ito na siya, pamilya versus katotohanan o si Jesus, kailangan mo talaga siya mamili. At alam mo, sa iyong pagpili nito ay medyo mabigat. Kasi pag pinili mo pamilya, naiwanan mo si Kristo at ang kanyang katotohanan, di ba? At kung si Kristo naman ang piliin mo, magsasuffer din ang pamilya mo. Tama? So, dito mabigat ang sitwasyon sa pagpili. Halimbawa, si Senator Joel Villanueva. Kasi ang mabigat niyang rason ay yung pamilya talaga. Kawawa yung pamilya niya kung piliin niya, kung hindi sumunod sa gusto ng sinasabi majority. Imagine, pag di ka raw sumunod sa gusto nila, filean ka ng kaso at ikukulong. Medyo mabigat naman, kawawa naman ang pamilya mo. Kaya lang magsasuffer yung pinaglaban mong katotohanan, yung ipaglaban mo yung tama para sa bayan. Ngayon, pag pinili mo ang Diyos, pinili mo ang katotohanan, alam mo yung sasapitin mo, nakakasuhan ka at makukulong ka. Pero anong mahalaga doon? Ay yung pinaglaban mong katotohanan, yung prinsipyo na pinaglalaban mo, na marami makikinabang doon sa pinaglalaban mo. Di ba? Ang hirap manindigan, tapos pagdating sa dulo, ay bumigay ka. Ang tendency nung mahihiya ka ng magami, magmamalaki, na ipahayag mo katotohanan, ipapayag mo ng Diyos. Bakit? Bumigay ka sa pagsubok Di ba? Sa Biblia ay ini-offer ni Satanas kay Jesus ang marangya at magandang pamumuhay kapag lumuhod siya kay Satanas. Pero pag hindi siya lumuhod kay Satanas, magsasuffer siya ng kahirapan to the point na ipapako siya sa cross. Pero anong ginawa ni Kristo? Nanindigan siya para iligtas ang mga tao mula sa kasinungalingan, kasamaan, at pagkakasala. Kaya, mahirap ang manindigan. Pero at the end of the day, nakatatak sa kaysaysayan ng buhay mo at ng mga taong naka-witness sa iyo na ikaw ay mayroong ipinaglalaban at hindi mabubura yung legacy na yan na yung ginawa para sa bayan mo. Alam mo kasi, Senator, sayang yung opportunity na pinagkaroon sa iyo ng Panginoon. Bakit? Tinitest ka kung gaano kakatatag sa iyong pananampalataya. To the point na kahit makulong ka, at the end of the day, paglabas mo, na pagtagumpayan mo yung pagsubok na yun, ito kaharap sa tao, mangangaral ka, mas effective yun. Bakit? Napagtagumpayan mo siya. Hindi ka sumuko sa kabila ng ikaw ay pinakulong dahil nanindigan ka sa katotohanan. Dahil alam mo na ang iyong batayan ay ang turo ni Kristo. Kahit nagsasuffer yung friends mo, family mo sa pagpili ng iyong panindigan sa pagsunod kay Kristo. Pero ikaw ay hindi bumigay dahil sa yun ay kalooban ng Diyos sa iyo. Sa kabila ng lahat na pinipersecute ka at ipinakulong ka. Pero hindi ka bumigay, nanindigan ka. Di ba napakaganda nun? Pagharap mo sa tao, ay ito, ikaw ay ihimplo, magandang ihimplo sa pagsunod sa Diyos. Hindi ka bumigay sa pagsubok na nangyari sa buhay mo. Sayang Senator Joel Villanueva. Ngayon, nakikita ko sa'yo, nahihiya ka, humarap ngayon. Bakit? Kasi ikaw mismo, hindi mo kaya na panindigan ang katotohanan. Bumigay ka.
Prinsya ka, dapat nanindigan ka. At ikaw maging magandang himpo sana sa mga followers mo na dapat kayo'y huwag bumigay sa pagsubok. Pero hindi mo na magtuturo yan. Kasi pag tinuro mo yan, tataas ang kilay ng iba. Uy, ikaw nga'y bumigay. Kaya, kami pa kaya. Diba? Ang sarap nung ikaw magiging inspiration ng iyong mga followers na ito si Senator General Villanueva, kahit nakulong, hindi siya bumigay, kahit pinagbintangan man siya o wala siyang kasalanan, pero nakulong pa rin. Pero dahil sa kanyang panindigan, ginawan siya ng mga accusation, pero hindi siya bumigay. Nanindigan siya na wala akong kasalanan. Kailangan kong manindigan, lumaban para sa katotohanan, para maging malaya ang mga Pilipino mula sa kahirapan, sa korupsyon. In the future, maging malinis ang ating pamahalaan sa darating na panahon ay maging malinis dahil sa iyo. Nagiging ibang pananaw ng mga tao sa politika. Baka sa pamagitan mo ay maging ikaw yung ehemplo para magbago ang mga politiko na mayroon palang mga tao na handa magsakripisyo para sa katotohanan at para maging ituwid ang baluktot na pamumuhay ng mga politician. Di ba? Napakaganda nun. Pero, sayang yung pagkakataon na yun. Although ang pagkakataon mabigat para sa iyo. Pero at the end of the day, hindi naman lahat ng panahon ay suffering ang ma-experience mo sa buhay. Dahil habang buhay ay may pag-asa at sa pagharap mo sana sa tao ay napagtatagumpayan mo yung mabigat na pagsubok mo sa pamilya at sa pagiging politician mo. Diba? Senator Joel Villanueva, sana isa ako sumasaludo sa iyo, sa iyong panindigan. Pero sayang,